Ano yung pinakamatagal na moving on process na naranasan mo? 4 years 4 years! bago maka-move on. Hindi ko alam kung naka-move on na talaga ako ngayon. Pero naging kayo. Parang. Pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan natin yan ngayon. Siyempre, bago yan, magpakilala muna tayo. Hi, I'm Benjo Malyari and I am Malyari Benj sa lahat ng social media platforms. Hi, this is Sarah. Simpleng tao lang. So, ako naman, yung pinakamatagal na moving on process ko, Nagbilang nga. nagbilang din, no? Magto 2 years, tapos kagaya ng sagot mo, hindi ko rin alam kung naka-move on na ako. Oo. Sa tingin mo, may mga ganun ba talagang tao na hindi sila nakaka-move on? Matagal kasi talagang mag-heal kapag sobrang binigay mo yung lahat. Or kapag greatest love mo, kumbaga. Oo. Ako din kasi nagkaroon naman ako ng past na jowa before, pero pag tinatanong ko kung sino yung first na jowa ko, Mm-mm. yun yung Yun yung binabanggit qualified ko. as Oo, first. ganun yung kahit hindi naman Pero talaga kapag siya yung first. Yung iba na nauna na mga naka-fling mo, wala yun. Oo. Puppy love lang yun. Totoo, Pero totoo. kapag yung specific person na yun talaga yung naiisip mo na unang pinaka. Kasi yun yung pinaka, kumbaga, una mong minahal. Pero ngayon, pag naririnig mo yung pangalan ng tao na yun, pag naalala mo yung tao na yun, ano yung naiisip mo? Kinikilig ka, naiinis ka, nagagalit ka? Kasi di ba may mga ganun, yung parang pag ex na nila yung tao, pag nakikita nila, iirita sila. Oo, yung parang matik na yung inis na, oo. Ay, parang ganun ka? nag-activate. Hindi ako ganun sa kanya. Kapag Pero sa ibang ex, parang, kasi hindi naman ako, kaunti lang yung naging flings ko, ganyan. Pero kapag naririnig ko yung pangalan niya or napapasok siya sa topic sa mga friends ko, parang andun pa rin yung panghihinayang. Like, oh. ay, may ganun. Oo, Ako totoo. din. Hindi ako naiinis o kung ano man. Siguro ako yung parang, nung time na nasa healing stage ako, nung nalaman ko na may jowa na siya, kahit alam ko na break na kami, hindi na kami in a relationship, tapos parang wala na kami talagang connection, nung nalaman ko na nauna siyang magkaroon ng bagong jowa kaysa sa akin, na-hurt ako. Kasi parang, oh, okay na siya, tapos ako, ito pa rin. Doon sa 4 years na yon na nag-move on ka, ano yung parang pinakabaliw na ginawa mo sa moving on stage mo? Up until now, araw-araw talagang ini-stalk ko yung lahat ng social media niya. Gumawa pa ako ng mga dump account sa IG, sa lahat Para para masundan ko i-stalk. yung buhay niya araw-araw. Pero na-lesson naman na yun ngayon. Fade na. Pero nagkaroon ng bagong jowa yung pinag-move on mo ng 4 years. Oo. May kirot? Tagal na nga nila. Ako naman, yung sa akin, di ba nag-break kami, tapos nagkaroon siya ng bago. Na-hurt ako. Tapos nung nalaman ko na nag-break sila, masaya ako kasi parang feeling ko, ay, parang may chance ako ulit. Ganun. Pasok ka na naman. Ako naman sa akin yung pinakabaliw na ginawa ko. Noong time na hindi ko pa confirm kung sila na nung bago niya, ini-stalk ko lahat nung nagre-react dun sa post niya. Tapos isa-isa kong ini-stalk parang, eto ba may possibility Chine-check ba mo na kung- maging sila? Oo. Ganon. Kasi kilala ko lahat ng kilala niya eh. So pag may bagong tao na nagre-react sa kanya ngayon, baka it's either new crush siya o ka-fling niya. Pero alam mo, sinasabi nila pag babae daw malakas yung Oo, instinct. totoo yan. Pero parang sa akin, malakas din yung sa akin. Kahit hindi mo pang babae. Feeling ko kasi yung heart mo is, Ay, ganun ba yun? Nung time na nakita ko pa lang yung pangalan ng lalaki, tsaka yung picture niya, kahit ang daming pangalan dun sa reactor, naramdaman ko na ito yun. Ito yung bago niyang Oo. jowa. Tapos hanggang sa nagkaroon ng event kasi, na nagkita kami, nagkasalubong kami nung bago. Tapos nung nakita ko pa lang, hindi sila magkasama. Tapos nung nakita ko siya, ay, ito ata yung bago, naramdaman ko. Tapos maya-maya, nakita ko magkasama silang dalawa. Tapos doon ko na-confirm na parang, shit, tama yung hinala ko, magjowa sila. pwede na lugmok ka nun. Ay, umiyak talaga ako. Talagang first time ko, siguro pala, yung isa pa sa mga pinaka-worst na ginawa ko sa moving on. Yung umiyak ako sa maraming tao, na parang dead mo yung itsura ko, dead mo kung anong tingin nila sa akin. Basta iiyak ako kasi nasasaktan ako ng time na yun. Alam mo yung harap-harapan, nakita ko sila naglalandian sila doon. Baka naman sinasadya. Actually, hindi niya sinasadya kasi nung nalaman niya nandun ako, parang nilesen niya. Yun. Baka may care pa din sa'yo. Kasi nung nag-break sila, nagkausap ulit kami. Tapos parang sabi niya na hindi daw sila nagkatuluyan dahil, kasi parang gusto na nung bagong jowa na magka-label sila. Tapos ayaw Hindi niya pa siya pa. fully healed sa'yo. Mm-mm. Ooh! Pero alam mo, somehow, na-experience ko rin yun. Yung parang kahit hindi pa ako ready, i-entertain ako ng iba kasi parang feeling ko baka somehow makatulong yun sa akin makamove on. Totoo. Parang feeling ko, isang malaking factor sa pag-move on yung may makakatulong or yung may bagong darating sa buhay mo tapos parang i-help ka na ma-erase yung mga past memories na
gusto mong makalimutan na nagdudulot ng heartache sa'yo. Totoo. May mga ganyan ako, pero nung tumagal na, parang na-realize ko na hindi dapat ako mag-entertain kung hindi pa talaga ako fully healed. Kasi parang sabi ko, hindi ko lang niloloko sila eh. Kasi parang niloloko ko rin yung Sarili sarili mo. ko. Kung, ba, mag-I love you ako, mag-I miss you ako, kahit hindi naman talaga ganun. Kaya hanggang ngayon siguro kaya wala pa akong jowa eh. Kasi gusto ko yung 100%. Sure ka na, hindi mo na talaga siya maiisip. Yes. Kasi sabi ko nga, pag 100% healed ka, 100% okay ka, mabibigay mo yung 100% dun sa taong mamahalin mo. Kasi parang pag may sugat pa, parang gusto ko, galingin ko muna. Dumating ba sa punto na parang feeling mo, halimbawa may bago ka nakausap, tapos parang feeling mo, nag-cheat ka dun sa ex mo, ganyan. yung parang hindi naman kami, pero kakausap ako ng iba. Parang nagigilty ka. Nagigilty ako na parang, shit, kasi baka balikan niya pa ako, tapos may ganito na akong isyong ginawa. Ito, pinaka-worst na ginawa ko ng healing stage ko. Naging kabit ako. Actually, naging kabit ako nang hindi ko alam. Nung nag-meet kasi kami nung first time sa event, may kasama siyang jowa. Tapos nung nagkita kami ng second time, wala na siyang kasama na jowa. So nagkausap-usap kami, ganyan. Hanggang sa parang, tinanong ko na siya nung dumalalim yung usapan namin. Sabi ko, nasan yung yung jowa mo? Ganyan. Umami naman siya. Sabi niya, hindi, break na daw sila. Eh di parang ako, go, parang safe, ganyan. So nagkausap kami ng ilang araw, ganyan. Tapos, nararamdaman ko na parang sila pa. Parang gano'n. May pakiramdam ako na, kasi parang pag inconsistent, gano'n. Tapos hanggang sa nagulat na lang ako, nag-may day siya, nakasama niya yung jowa niya talaga. Habang kinakausap niya ako. Kinonfront mo siya regarding Kinonfront ko yung mutual friend namin. Sabi ko, akala ko ba break sila? Ganyan. Tapos parang sabi niya, ay hindi, magkaaway lang sila nung time na yun. Sinungaling. Tapos parang sabi ko, mag-aaway sila nung time na yun. Tapos kinausap So, ako. rebound ka? Parang gano'n. Pero okay lang sa akin. Noong time na yun. parang hindi, parang simula kasi nung nagkaroon ako nung parang heartbreak dun sa, yung antagal ko nga naka-move on. Parang pag may bagong taon darating, tapos mag-failed or lolokohin lang ako or hindi naman ako seseryosohin, parang hindi na siya ganun kasakit. Kasi parang nai-immune ka ng unti-unti. Sabi ko nga, parang naiisip ko lagi sa sarili ko na parang, dun sa taong yung first love ko, parang hindi ko na mararanasan mahalin at hindi ko na mararanasan magmahal kung paano ko minahal yung first na jowa ko. And hindi na rin ako masasaktan kung paano ko nasaktan dun sa first ko. Kasi mas magiging maingat ka. Tsaka parang feeling ko, sa ngayon parang siya pa lang yung Nakakapagpa-feel sa'yo ng ganong... Oo, parang iba talaga yung pagdating sa kanya. May kausap na ako, parang somehow nako-compare ko na, yung ex ko hindi ganyan. Oo. Madating din sa punto na... Naalala ko tuloy sabi sa akin ng isa kong friend, na sabi niya sa akin, malalaman mo daw kung naka-move on ka na sa isang tao pag nakalimutan mo na yung birthday niya. Paano yun? Hindi ko ba nakalimutan yung birthday? After 4 years, mahigit na. Pero kasi, naging mahalaga siya sa akin, so baka hindi ko na rin talaga yun makalimutan. Parang pares kasi tayo na hindi ko pa nakakalimutan. Alam mo, hindi lang birthday Halimbawa, Pasko, bagong taon, iniisip ko kung babatiin ko ba siya o hindi. Tapos, parang somehow, sa loob-loob ko, gusto ko na sana randomly batiin niya ako, gano'n. Parang nihintay ko pa rin na babatiin niya ako, kahit malabo na. Maasa ka pa din. Pero alam mo kung ano yung masakit for me? Na pag may mga okasyon, naaalala ko siya. Pag birthday niya, naaalala ko siya. Tapos sinabi ng friend ko na malalaman mo pag naka-move on ka na, pag nakalimutan mo na yung birthday niya. Parang ang sakit para sa akin kasi nung birthday niya, naalala ko pa. Tapos nung birthday ko, hindi niya na ako naalala. Doon talaga yung masakit sa akin na parang, shucks, nandito na siya. Does it mean na ganun ka kadaling kalimutan? Sabi ko nga, siya nandito na siya sa new page, sa bagong pahina ng buhay niya. Tapos ako nandito pa rin ako. Kung nasan kung nasan siya. Stuck pa din. Pero nasa mo na ba yung ganun? Ngayon, kasi nadala na talaga ako. Pero di ba nagkaroon ka ng ex na kamang ang tagal mong nag-move on? Nagka-jowa ka after niya. Oo. Kung paano mo minahal yung 4 years mong pinag-move onan, ganun mo rin minahal yung mga naging bagong jowa mo. Kasi kapag ako nagmahal, talagang pure and talagang give lahat. Ito lang talaga ako natauhan na hindi pala dapat.
dapat magtitira ka rin para sa sarili mo. Pero kung compare sa pagmamahal sa kanilang dalawa, masasabi ko na parang same lang naman. Nung nag-break kayo nung mga fling mo, kasing sakit ba siya nung sa 4 years? Hindi. Mas masakit talaga yun. Kasi yun talaga yung pinakaunang minahal ko. Kumbaga, pinagbuhusan ko ng atensyon. Tapos, lahat ginagawa ko para doon. Tapos, tumatakas pa ako sa magulang ko. Natuto ako magsinungaling para sa kanya. Ganyan. Hindi na ako naging mabuting anak para Oo, maging mabuting totoo. jowa para sa'yo. Totoo. Tapos di rin pala tayo magkakatuluyan. Peste ka. Kasi ako dati, parang hindi ako kumakausap ng hindi ko seseryosohin. Parang lahat ng kinakausap ko, sure ako na gusto ko siya i-pursue. Ako ganun din ako. Tas after nung sa amin ng ex ko, parang nagkakaroon na ako ng mga hindi seryoso, yung mga for the harot lang. Tapos, yun nga, naranasan ko pa maging kabit ng 2 beses. Tapos meron ako nabasa na quote, sabi kasi doon, hurt people. Na yung mga hurt na tao, parang nananakit din sila. Nagkakos ng sakit din sa iba. Mm-mm. Kasi, hindi naman sa intention na gumanti, pero siguro, parang way natin para protektahan din yung sarili natin. Mm-mm. Parang ako naman yung nagiging red flag Totoo. sa ibang tao. Tapos, without knowing na yung ibang tao pala is pure naman yung intention sa'yo. Oo. Yun yung masakit. Yun yung napagkwentuhan namin nung isa kong friend na parang minsan hindi natin nakakatuluyan yung mga tao na green flag, hindi natin nakakatuluyan yung mga tao na matitino. Kasi pag nami-meet natin yung mga tao na pure kung magmahal, yun yung mga time na tayo yung hindi matino. Wala Tayo sa yung red timing. flag. Di ba? Meron na rin ba kayong mga times na pinakakabaliwan na ginawa ninyo, pinakapiнаgsisisihan nyo nung time na nag-move on kayo? At gaano ba kayong katagal mag-move on? Kasi may mga tao na parang kahit minahal nila yung tao, ang bilis nila maka-move on. Siguro yun yung mga tipo ng taong hindi naman talaga naging pure yung intention dun sa naging past lover Meron nila. akong mga kilala, kahit sa mga artista, kahit sa mga sikat, tsaka kahit sa mga normal na tao, yung parang kahit ang tagal na nila, pag nag-break sila, ang bilis nilang makahanap ng bagong jowa. Hindi ko kaya yun, matagal ako mag-move on eh. Gusto ko yung iniiyak ko muna, Oo. nagadrama muna ako. Dinanamdam mo yung sakit. Oo, ganun. So kayo guys, meron ba kayong gustong i-share? Meron ba kayong mga crush or love life na na pinaka nahirapan kayong mag-move on? At ano ba yung mga karakteristik ng mga naging jowa nyo na yan? Kung bakit hirap na hirap kayo mag-move on sa kanya? Ano ba yung pinakain nila sa atin? So comment down below nga para magkaroon din kami ng idea. At doon naman sa mga sobrang tagal na naka-move on na ngayon completely, bigbigay naman kayo ng advice dyan para sa amin at baka itry namin para maka-move on na kami. So sana naman natuwa kayo, nag-enjoy kayo, na-motivate and na-inspire sa episode natin ngayon. And baka meron pa kayong next topic and next guest na gusto namin makasama dito, just comment down below and we will making them talk. Thank you guys for watching. Bye!